No, Logan, leave him alone. No, Logan, no! Get out, get out! Bakit na, ano ka pa, kumain ka na kanina? So, kailangan din kasi kapag ikaw ay may dominant dogs na ganito, na mga hard dogs, kailangan may respeto din sa inyo. May respeto rin dapat sa akin. Itong mga aso kong ito. Kundi, nako, mahirap kontrolin yung mga ganyang klaseng aso po. Sobrang hirap nila kontrolin kung wala silang respeto sa inyo. Eh, yun, kanina, pumasok siya doon. Potential na away yun. Mag-aaway sila because of the food. Siyempre, babanatan niya si Sol dahil gusto niya siyang may control doon sa food. And si Sol, walang magagawa kasi na-corner siya doon. Eh, mababanatan siya or lalaban siya. Dedepensa niya yung sarili niya. Buti na lang, andito naman ako. Kaya pinagalitan ko siya. Umatras naman si Logan. Kinailangan ko itaas yung boses ko, taas yung energy ko para ma-maintain ko yung respect niya. At ayan, laging ano to. Ito kasing si Logan, yung genetics niya, talagang may ano to, may mataas na tendency for aggression. Tatay niya, nanay niya, parehong very hard dogs. Oo, grabe. Grabe ang linyada nitong ni Logan. Pero na-taper lang natin yung ugali nito because of training, socialization, early on. Puppy pa lang siya. Sa akin yan lumaki. Pero dogs like this will constantly challenge you. Kaya you should always be ready. And you should always be, imposing your authority. Eto, kagaya nito. Sinabi ko na nga, huwag siya lumapit kay Sol. Ois! Wow! So, kailangan meron kayong ganong klaseng boses, ganong klaseng authority. Ano pa, titiklop yung aso sa inyo kasi sobrang taas ng nila, ng confidence, na aggression nila, na pagiging hard dog nila. Kasi mataas ang pain threshold nito. Mataas ang basically dominance nga. So kailangan ako, para makontrol ko ang ganitong klaseng aso, kailangan mas ako sa kanya, mas dominant ako sa kanya. So may mga techniques naman yan. Pagka may mga gustong matuto naman ng mga ganyan techniques kung paano nila makokontrol ang mga very hard dogs, ay tinuturo naman namin yan sa Manalo K9. If you enroll your dog sa aming mga courses like basic obedience, advanced obedience, or kahit sa crash course man lang. Ayan. So ewan ko lang kung busog na si Sol kaya siya tumigil or nagulat siya sa sigaw ko. Alis dyan, Logan. Alis dyan. Alis! Alis dyan. No! Hey! Get out! Get out! Kulit ah. Pinalo ko lang sa puwet. Hindi naman lumalaban sa akin yan. Dati kasi sinubukan niya lumaban sa akin. And kinailangan kong brasuhin. Okay? Kasi hindi po lahat ng mga dogs na dadaan sa positive lang. Hindi lahat ng dogs na dadaan lang sa rewards lang, sa praise, sa positive training techniques. Ano, Sol? Solve ko na ba? Dami pa nito. Ano, Sol? Sige na. Good. Kain lang. Ha? Okay lang mo yun? Okay, so ganyan lang talaga. Everyday may mga training tasks, may mga training exercises na ginagawa. Not all training exercises become a success. Kailangan talaga pagka ikaw ay nagtitrain ng aso, meron kang 3 P. Number 1 is persistence. Kailangan persistent ka, hindi ka pwedeng nag-give up. Pangalawa, kailangan magaling ka rin sa praise, The praise. So, very good, Logan. So, okay, Logan, praise mo rin. Hindi pwedeng laging correction. And pangatlong P ay dapat
meron kang, ano nga pala yun, tsaka ako nakakwento sa inyo yung buong yun. Alright, so yun. Okay, kakain pa. Mukhang ubusin naman ni Sol yung kanyang SDN 42. Oo, medyo, yun nga lang, yung kanina, 2 oras siya talaga frozen doon. Nanood na kami ng pelikula sa Netflix. Paglabas ko, ayun, nakaupo na siya. Pero iniwan ko siya, nakatayo siya sa mismong pwesto rin na yun. Pagbalik ko, nandun pa rin siya sa pwesto na yun, pero napaupo na. Pagod na rin. Pero hindi siya gumalaw talaga doon. Na-frozen siya talaga. So, ang subukan ko rin bukas, na ilagay ulit siya doon. Pero ilulure ko siya ng treats. Pero kanina, no, parang hindi siya natinag doon sa treats na pinapakita sa kanya ni Adam. So, it might not work sa treats. It just would take more time na masanay siya doon sa tie-out chain niya sa ating zip line. Ayan, so mukhang mukhang nagutom naman si Sol. Ayan, nakasabit-sabit pa rin yung mga sutures niya sa tenga. Baka bukas tanggalin ko na yan, putulin ko na siya para maalis na yung mga sutures. By this time kasi, Sol is strong enough. Sol is, I'm confident enough na ma-handle siya without any, additional restraints, without any, unnecessary precautions na. Kaya this is the point naman na, Adam, ba't sumisilip-silip ka dyan? So this is the point na pagka ganito na, so this is day 18 na. And I think pwede na natin siyang i-training nang hindi siya mapapagtid basta-basta. Logan, come here. Here. Come here, Logan. Logan, come here. Come here. Here. Come here, Logan. Come here, Logan. Very good boy. Very good. It's okay. Inside. Very good boy. Okay. Another training tip. Always end your training sessions on a positive note. Laging positibo. Okay, para maitanim sa isip ng aso before you ended your training session ay positibo naman. Always end it on a positive note. Nakagawa siya ng mabuti and na-reward mo siya for that. Kahit verbal reward lang. Okay, yun lang guys. Thank you for watching. Please follow and share our videos. Thank you. Thank you. Good night, Sol. Good night, Logan. Sige. Good night. Ito muna si Sol.